Harapin ang malupit na kalagayan. Ang hindi pangkaraniwang alok ay nagbigay ng posibleng pag-alis. Huminga siya ng malalim, tinitimbang ang kabigatan ng alok. Bakit ako pa? Ang bulong niya, ang boses, ay bahagyang marinig. May hindi pa natutuklasang potensyal ka, sagot ni Alberto ng matatag. Magaling ka sa pag-handle ng mga hamon at kailangan ko ng isang tao na makakatiyak na magiging maayos ang panganganak. Nais ko ng isang malusog na tagapagmana at kaya mong magbigay nun. Nakaramdam si Mary ng galit at pagkabigo. Isa lang ba akong gamit sa iyo? Akala mo ba'y kayang bilhin ang kooperasyon ko? Humilig si Alberto sa kanyang upuan, ang mukha niya ay kalmado. Tingnan mo, ang kasunduan na ito ay kapakipakinabang sa ating dalawa. Bibigyan ka nito ng bagong simula habang natutugunan ang mga pangangailangan ko. Ito'y isang negosyo. Nakatutok ang mata ni Mary kay Alberto, naguguluhan. At pagkatapos, manganak, ano na? Ano ang mga inaasahan mo? Ang bata lang. Pagkapanganak, magiging financially secure ka na, wala ng obligasyon, walang strings attached, tiyakin niya. Nag-aalangan si Mary sa alok na ito. Parang hindi totoo, pero ang kasalukuyan niyang buhay ay nakakabighani. Ang posibilidad ng pagiging ina ay nakakatakot. Kaya ba niyang magpatuloy? Bumagsak ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Ang isip ni Mary ay naguguluhan ng mga duda. Anong uri ng buhay ang naghihintay sa bata? Anong klasing ama si Alberto? Pagkatapos ng matagal na katahimikan, sinabi ni Mary, "Kailangan ko ng oras upang pag-isipan." "Kunwari ka ng oras na kailangan mo," sagot ni Alberto ng mahinahon. "Ngunit maging aware ka na ang alok na ito ay may takdang panahon. Nakalatag na ang mga kondisyon ko, ito ang iyong pagkakataon." Dahan-dahang tumango si Mary, ramdam ang bigat ng desisyon. Tumingin siya sa masiglang syudad sa labas ng bintana ng kafe, iniisip kung kaya ba niyang maging bahagi ng isang bagay na mas malaki kaysa sa kanya. Sa puntong ito, ang matinding realidad ng kanyang buhay at ang potensyal na pagbabago ay malaki. Bawat araw ay isang laban para sa kaligtasan, ngunit ang pag-iisip ng pagsasakripisyo ng napakarami para sa finansyal na benepisyo ay nagpapahirap sa kanya. At pagkatapos, tanong niya, ang tono ay puno ng pag-aalinlangan. Ano ang mangyayari pagkatapos manganak? Medyo kumalma si Alberto sa kanyang upuan, tila handa na siya sa tanong na iyon. Pagkatapos manganak, makakakuha ka ng malaking halaga para magsimula muli. Walang kalakip na obligasyon, libre kang mamuhay ayon sa iyong nais. Walang strings attached, dahan-dahang sumarkot si Mary. At paano ko matitiyak na hindi mo ako bibitawan at dadalhin ako sa korte sa huli? Sinuri ni Alberto si Mary ng mabuti bago sumagot. "Mary, ako ay isang negosyante. Palagi kong tinitiyak na ang bawat kasunduan na ginagawa ko ay kapakipakinabang para sa lahat ng kasangkot. Magkakaroon ka ng isang legal na kontrata at walang sino man ang makakapagbago nito pagkatapos. Ngayon magpasaya tayo para sa mga nag-skim lang ng mga komento, mag-type ng milkshake sa ibaba. Tanging ang mga nakabasa hanggang dito lang ang makaka-catch ng biro. Ngayon, balik tayo sa ating usapan." Huminto si Mary, binibigyan pansin ng kanyang kasiguraduhan. Ang pangako ng seguridad, kahit pansamantala, ay nakakaakit. Wala siyang kahit anong pag-aari sa ngayon, wala ngang bubong para sa gabi. Pero nauunawaan niya ang bigat ng desisyon na nasa harapan niya. "Paano kung tumanggi ako?" tanong niya. Bahagyang yumuko. Ang ekspresyon ni Alberto ay yumanig at nagbigay ng bahagyang ngiti. "Kung ganoon, balik ka sa kalsada. Magpapatuloy ka sa paghihirap, magtitiis sa lamig, makakaranas ng gutom. Lahat ng ito ay nasa iyong mga kamay."
Ang pagiging diretso ni Alberto ay tumama kay Mary. Pakiramdam niya ay kailangan niyang kagalitan siya sa kanyang kabagsikan, ngunit ang mapait na realidad na kanyang inilalarawan ay mas nakakadiri. Naipit siya at ramdam na ramdam niya ito. Gayunpaman kailangan niyang maintindihan pa ang higit. Bakit mo ito ginagawa? Tanong niya. Sa lahat ng iyong kayamanan, bakit hindi na lang mag-ampon o maghanap ng isa sa mga babaeng mayaman na ipinagmamalaki ang kanilang perpektong pamilya? Malalim na huminga si Alberto at ang kanyang mukha ay naging seryoso. Nais ko ng isang tagapagmana na akin, hindi basta batang ampon. Ang pag-aampon o pakikisalamuha sa aking mga tao sa lipunan ay magdudulot ng mga komplikasyong gusto kong iwasan. Nais ko ng control, Mary. Iyon lang. Ang kanyang tapat na pahayag ay nagpabalik sa tingin ni Mary na hindi komportable. Ang kanyang tapat na pagsagot ay nagpalala sa kanyang pakiramdam ng pagiging malantad. Kailangan ko ng oras para pag-isipan ito. Maglaan ka ng oras, nagpasya siya, nagsisikap na muling makuha ang kontrol. Tumango si Alberto, mukhang inaasahan ang kanyang pag-aalinlangan. Mayroon kang painward touch-through na oras. Kung wala akong marinig mula sa iyo pagkatapos, ituring na tapos na ang ating usapan. Tumayo siya at naglakad papunta sa pinto at umalis na hindi nagsalita ng isa pang salita. Habang pinapanood ni Mary siyang umalis, naramdaman niyang siya'y nalulunod sa isang alon na tila imposibleng tawirin. Naglakad-lakad siya sa mga kalsada ng lungsod, biktima ng alok ni Alberto. Ang pangako ng seguridad at bagong simula ay patuloy na nagpapahirap sa kanya. Alam niyang masakit na wala siyang anuman, ang ginugol na lamig gabi-gabi, ang araw-araw na laban para sa pagkain, ang pagkapahiya ng hindi pinapansin ng lipunan. Nakatagilid siya sa isang park bench sa ilalim ng maulap na kalangitan na naaalala ang mga aral mula sa kanyang ina. Ang mga pagkakataon ay dumadating ng minsan at kailangan ng mabilis na desisyon. Ngunit sa anong halaga isang mabigat na hakbang ang maging ina sa ganitong mga kondisyon? Ngunit baka ito na ang kanyang tanging pagkakataon upang makawala sa isang buhay ng kalungkutan. Pabalik sa kanyang tahanan, si Alberto ay nakaupo, tinitingnan ang kontratang inihanda ng kanyang mga abogado ng may mataas na pag-iingat. Hindi siya mahilig maghintay, ngunit alam niya ang limitadong mga pagpipilian ni Mary. Gayunpaman, nasuri na niya ang mga panganib. Kung siya ay tumanggi, ang plano niya ay simple, maghanap ng ibang kandidato. Ang kanyang mga iniisip ay naputol nang dumating ang intercom, dumating na si Mary. Ipadala siya, tugon ni Alberto sa isang kalmadong tono. Ilang minuto ang lumipas at bumukas ang pinto, pumasok si Mary. Ang mga mata nito ay naglalaman ng pagod ngunit malinaw na pagpapasya. Tinatanggap ko, sabi niya ng simple. Bago pa makasagot si Alberto, tumayo siya mula sa kanyang upuan at pinagmasdan siya ng matalim. Wala ni isang pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Tanging determinasyon lamang. Mahusay, tapusin na natin lahat, sabi niya. Tinutukoy ang upuan at kinuha ang kontrata mula sa mesa. Pinag-aralan ni Mary ang dokumento, ang mga mata ay mabilis na tumingin sa mga malinaw na kondisyon. Magiging buo ang kanyang suporta sa buong pagbubuntis. Lahat ng gastos ay sasagutin at pagkatapos ng lahat, makakatanggap siya ng malaking halaga upang magsimula muli. Bilang kapalit, isusumpa niya ang anumang karapatan sa bata. Lahat ay tiyak, bulong niya sa sarili. Iyon ang layunin, sagot ni Alberto. Nagtitiwala akong ito ay tugma sa iyong mga nais. Huminga ng malalim si Mary at nag-hesitate sandali bago kinuha ang panulat at nilagdaan ang kanyang pangalan. Nagdedesisyon para sa isang hakbang na magbabago sa kanilang mga buhay. Ang tinta sa kontrata ay hindi lamang nag-seal ng kanilang kasunduan, kundi nagbukas din ng isang bagong kabanata para kay Mary Aquino.
Mamaya ng araw, isinakay siya ni Cristina, ang assistant ni Alberto, sa isang sleek na itim na kotse na nakaparada sa labas. Habang nakatingin siya sa bintana ng kotse, ang lungsod na dati mukhang nakakatakot ay ngayon may mga senyales ng mga bagong posibilidad. Sa tahimik na biyahe patungo sa mansion ni Alberto, sinubukan ni Cristina na gawing magaan ang mood. Magugustuhan mo ang katahimikan at espasyo sa estate at napaka-komportable nito. Tinitiyak siya sa isang magaan na tono na tumutok sa kabaligtaran ng mga sterile na kondisyon ng kontratang pinirmahan ni Mary. Tumango lamang si Mary, ang isip ay patuloy na nag-iisip sa mga kaganapan ng araw. Pagdating nila, namangha siya sa mga malalaking bakal na gate na bumukas upang ipakita ang estate na pinalibutan ng mga magagandang hardin. Ang mansion mismo, isang malaking istruktura ng marmol at salamin, ay kasing seryoso ng personalidad ni Alberto. Inakay siya ni Cristina sa loob kung saan ang karangyaan ay nakaka-overwhelm. Mga kristal na chandelier, malalawak na marmol na hagdan at mga designing kagamitan. Ipapakita ko sa iyo ang iyong kwarto, alok ni Cristina ng masaya. Isa ito sa mga pinakamagandang kwarto sa bahay. Tahimik na sumunod si Mary, pumasok sa isang suite na may marangyang kama, mga bintana mula dingding hanggang dingding at isang opulent na banyong nakasetup. Kung kailangan mo ng kahit ano, sabihin mo lang, nandito kami upang tiyakin ang iyong kaginhawaan, sabi ni Cristina bago umalis. Iniiwan si Mary sa kanyang mga iniisip. Nakatagilid si Mary sa kama, hinawakan ang mga marangyang linens. Ilang araw na ang nakalipas, siya ay walang bahay at natutulog sa lamig. Ngayon, siya'y napapaligiran ng luho. Ngunit ang mga magarbo niyang paligid ay hindi nagbigay ginhawa sa atmosphere. Siya'y bahagi ng isang transaksyon, hindi isang bisita. Sa mga sumunod na araw, nag-adjust siya sa kanyang bagong buhay. Dumating ang mga pagkain sa tamang oras at may isang medical team na nagsisiguro na ang kanyang kalusugan ay tinitingnan ng mabuti. Karamihan kay Alberto ay abala sa trabaho at paminsan-minsan lamang siya dumarating upang i-review ang mga update tungkol sa kalusugan ni Mary mula kay Cristina. Isang araw, nang magbalik si Mary mula sa check-up, nakatagpo siya ng si Alberto. Ang postura niya ay perpekto at ang ekspresyon niya ay seryoso. "Okay ka lang ba?" tanong niya. Ang boses ay may kasamang obligadong pag-aalala. "Oo, maayos naman," sagot niya ng maingat. Tumango siya at nagsimulang maglakad palayo, ngunit huminto upang idagdag, "Kung kailangan mo ng kahit ano, makipag-usap kay Cristina. Nais ko na maging maayos ang lahat para sa'yo." Pinanood siya ni Mary habang siya ay umalis, iniisip ang kanyang mga salita. Totoo bang alaga o simpleng nais lang tiyakin na protektado ang kanyang investment? Kahit pa siya ay tinatrato ng marangal, ramdam ni Mary ang paglaki ng kanyang panloob na alalahanin. Isang gabi lumabas siya sa balkonahe, tumitig sa tahimik na hardin na binabalot ng liwanag ng buwan. Ang katahimikan ay pakiramdam niya ay kakaiba kumpara sa dati niyang buhay. "Tama ba ang ginagawa ko?" tanong niya sa sarili, niyayakap ang sarili laban sa lamig. Ang pag-iisip ng pagbubuntis at pagkatapos ay pagpapakawala ng bata ay mabigat sa kanyang dibdib. Bagamat malinaw ang kontrata, hindi pa rin tiyak kung paano siya makakayanan emosyonal ang paparating na realidad. Mula sa malayo, pinagmamasdan ni Alberto ang lahat ng nangyayari. Nauunawaan niyang matatag si Mary, ngunit napansin din niya ang mabigat na emosyonal na pasanin na tila dala-dala nito. Bagamat karaniwan siyang malamig at walang pakialam, isang hindi inaasahang spark ng interes kay Mary ang nag-alab sa kanyang puso. Sino ba itong babaeng tumanggap sa isang hindi pangkaraniwang kasunduan? At bakit hindi niya kayang tuluyang itaboy ang ideya na maaaring siya ay higit pa sa isang piraso ng kanyang plano?
Isang gabi, nakatagpo si Mary ng kaunting kapayapaan sa sala, naglalflip ng isang libro na kinuha mula sa shelf. Bagamat hindi siya mahilig sa klasikong literatura, nakatagpo siya ng kaunting aliw sa katahimikan ng bahay na pinaghalo ng amoy ng matandang papel. Pumasok si Alberto nang hindi inaasahan at nagulat siya sa kanyang pagdating. Mukhang abala ito, may hawak na folder ng mga papel. "Hindi ko inasahan na makikita kita dito," puna niya, huminto sa kalagitnaan ng pagpasok sa silid. "Hindi ko rin inasahan na makikipag-usap ka sa akin," sagot ni Mary. Ang ngiti ay may halong pangaasar. Nagngit-ngit si Alberto ngunit hindi agad sumagot. Sa halip, inilapag niya ang folder sa lamesa at naupo sa isang armchair malapit sa kanya. "Sanay ka na ba dito?" tanong niya, nakalapat ang mga kamay sa dibdib. "Siguro," sagot ni Mary, medyo nagdadalawang isip, "pero parang kakaiba pa rin. Hindi ito mukhang totoo." Medyo yumuko si Alberto. Dapat nga ay maging kakaiba. "Tandaan mo, ito'y isang kontratang kasunduan lamang, Mary. Makakasiguro ka na ang lahat ay magpapatuloy ayon sa plano." "Ganun ba ang ginagawa mo?" tanong ni Mary nang may kaunting pang-aasar. Inaayos ang lahat, binibilang ang bawat detalye, tinitiyak na walang pagkakamali. Sinuri ni Alberto si Mary sandali, nag-iisip kung ipagpapatuloy ang usapan. "Iyon ang pundasyon ng lahat ng aking tagumpay. Ang masusing pagpaplano ay nagtataboy ng pagkatalo," sagot niya sa huli. Tumawa si Mary ng mahina, tinagilid ang ulo. "Minsan hindi maiiwasan ang pagkatalo. Pwede kang magplano ng buong puso pero hindi mo kayang diktahan ang iyong nararamdaman." Ang mga salita ni Mary ay tumama kay Alberto at humiga siya sa kanyang upuan, piniling hindi tumugon. Pinagmamasdan ni Mary ang reaksyon ni Alberto, ngunit pinili niyang huwag nang mag-usisa pa. Kinuha na lang niya ang libro at bumalik sa kanyang silid. Iniiwan si Alberto upang magmuni-muni. Habang lumilipas ang mga linggo, unti-unting nakasanayan ni Mary Aquino ang buhay sa marangyang mansyon ni Alberto Navarro. Bagamat magara at komportable ang paligid, patuloy ang pakiramdam ng pag-aalis ng kagalakan. Ang bawat magarang kasangkapan at dekorasyon ay nagpapaalala na hindi ito ang kanyang tahanan. Gayunpaman, sinunod niya ang mga alituntunin, regular na check-up at pagkain na niluto ng mga personal na chef. Ngunit ang kakulangan sa emosyonal na kagalakan ay patuloy na naroroon. Sa katahimikan ng kanyang kwarto tuwing gabi, iniisip ni Mary ang kanyang nakaraang buhay. Hindi ito kalakhan, ngunit ito ang tanging buhay na kanyang nakilala. Ngayon, ang lahat ay tila labas sa kanyang kontrol. Paano kaya ang magdala ng bata at pagkatapos ay isuko ito? Pinilit niyang pigilan ang mga ganitong pag-iisip, ngunit patuloy itong bumabalik, lalo na sa mga tahimik na gabi. Habang si Mary ay nakikipaglaban sa kanyang mga saloobin, patuloy na pinagmamasdan ni Alberto ang lahat mula sa malayo. Nanatili siyang malamig, ngunit ang kanyang kuryosidad tungkol kay Mary ay patuloy na lumalago. Sa kabila ng kanyang abalang iskedyul at mga pulong, madalas pumasok sa kanyang isipan si Mary. Hindi ito romantiko o sentimental, hindi pa. Ngunit isang hindi maipaliwanag na kuryosidad. Isang hapon, pagkatapos ng ilang mahahabang pulong, dumating si Alberto sa bahay at nakita si Mary sa hardin. Nakasakay siya sa isang bench, nakatingin sa langit, isang kaibahan sa matigas na persona na kanyang naiisip. Sandaling nag-atubili si Alberto bago lumapit. "Nagmumuni-muni sa hardin?" tanong niya, ang boses ay matatag at may kabigatan. Lumingon si Mary, bahagyang nagulat, ngunit mabilis na sumagot, "Oo, maginhawa, mas maganda pa kaysa sa kalsada." Naupo si Alberto sa tabi niya, may distansya at medyo naguguluhan sa kanyang pagiging tapat. "Nasanay ka na ba dito?" tanong ni Alberto.
Tumingin si Mary sa mga bulaklak sa harapan, bahagyang nag-shrug. Parang kakaiba pa rin, parang namumuhay ako sa mundo ng ibang tao. Huminto si Alberto at pinag-isipan ang kanyang sinabi bago sumagot. Lahat ito bahagi ng kasunduan natin. Gusto kong tiyakin na mayroon kang lahat ng kailangan mo para magpatuloy ng maayos. Lahat para magpatuloy ng maayos? Muling tanong ni Mary, may kaunting pang-aasar. Ganyan ba ang buong buhay mo? Laging nakaschedule, bawat detalye ay plano? Nahulog si Alberto sa kanyang pagkagulat. Isang tao na sanay sa pagsunod at bihirang nahaharap sa hamon, sumagot siya ng matatag. Mahalaga ang pagpaplano. Iyon ang pandikit na nagbubuklod sa aking buhay. Kung wala iyon, maguguluhan ang lahat. Ngumiti si Mary ng mahina, tinagilid ang ulo. Hindi lahat ng bagay sa buhay ay kayang ayusin. Minsan, may mga plano ang buhay na hindi mo kayang diktahan. Ang mga salita ni Mary ay tila mas naguluhan kay Alberto kaysa sa inaasahan niya. Bigla siyang tumayo at tinapos ang kanilang pag-uusap. Kung may kailangan ka, sabihin mo kay Christina, utos niya bago pumasok sa loob. Ilang araw ang lumipas at nagdesisyon si Alberto na samahan si Mary sa kanyang check-up. Ipinagbigay alam niya ang kanyang presensya bilang isang pagpapakita ng malasakit. Ngunit sa loob-loob, naramdaman niyang may tumataas na pananagutan siya sa sitwasyon ni Mary. Wala namang ipinakitang reaksyon si Mary, ngunit lihim siyang nagtataka tungkol sa pagsali ni Alberto. Sa appointment, isinagawa ang mga routine tests at narinig nila ang tibok ng puso ng bata sa unang pagkakataon. Naramdaman ni Mary ang isang hindi inaasahang alon ng emosyon. Ang mga mata niya ay nabasa ng luha, ngunit agad niyang pinigilan ang sarili. Si Alberto sa kabilang banda ay tahimik at walang ekspresyon, ngunit may isang bagay sa kanyang mga mata ang nagbago. Tila tinamaan ng tibok ng puso ng bata ang isang bahagi ng kanyang puso na hindi niya pa natutuklasan. Ang bata ay maayos, sabi ng doktor na may kasiyahan. Maaari ka nang magsimula magplano ng prenatal care at susunod na hakbang. Tumango si Mary bilang sagot, ngunit nanatiling tahimik si Alberto. Ang biyahe pabalik sa mansion ay puno ng katahimikan. Tila nawawala si Alberto sa kanyang mga iniisip at nahirapan si Mary na makipag-usap upang pagtibayin ang kanilang koneksyon. Pagdating nila, nagulat siya nang binuksan ni Alberto ang pinto ng kotse. Salamat sa araw na ito, sabi ni Mary habang lumalabas siya ng kotse. Ito ang pinakamaliit na bagay na maaari kong gawin, sagot ni Alberto, iwas ang mata sa kanya. Tiyakin ko na magpapatuloy ang lahat ng maayos. Pinanood ni Mary siyang pumasok sa mansion, napansin ang pagbabago sa kanyang kilos. Marahil ay tinamaan ng tibok ng puso ng bata ang isang bahagi sa kanya o marahil ay iniisip niya lang ito. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Mary ang mga maliliit na pagbabago kay Alberto. Nagsimula siyang magpakita ng mas madalas sa mga common areas at ang kanilang mga pag-uusap, bagamat maikli, ay hindi na ganun ka-formal. Nagtanong siya tungkol sa kalusugan ni Mary, mga detalye ng kanyang mga check-up at nagmungkahi pa ng mga aktibidad para sa kanyang pagpapahinga. Isang gabi, habang nagtatanghalian, tinanong ni Alberto si Mary nang hindi inaasahan, "Napag-isipan mo na ba kung anong gagawin mo pagkatapos ng lahat ng ito?" Nagulat si Mary sa tanong dahil ito ang unang pagkakataon na nagpakita si Alberto ng interes sa mga plano niya sa hinaharap. "Wala pa akong plano," sagot niya ng tapat. "Hindi ko pa alam kung anong mangyayari pagkatapos." Pinag-isipan ni Alberto ang kanyang sagot. Magkakaroon ka ng paraan upang magsimula muli kahit saan mo gusto. Siguraduhin mo lang na magiging makabuluhan ito. Ang kanyang sinabi ay nagbigay kay Mary ng bagong pananaw kay Alberto. Sa kabila ng kanyang planadong anyo, may mga pahiwatig ng tunay na malasakit. Hindi niya alam kung paano i-interpret ang bagong bahagi ng kanyang pagkatao,
Ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may koneksyon sa kalakhan ng mansion. Kinabukasan, natuklasan ni Mary ang isang package sa labas ng kanyang kwarto, isang magarang regalo na may sulat na nakasulat, "Para sa iyong kasiyahan." Sa loob, natagpuan niya ang isang bagong sketchbook at isang set ng mataas na kalidad na mga lapis. Nagulat si Mary nang matanto na naalala ni Alberto ang sinabi niyang hilig sa pagguhit, isang maliit na detalye mula sa kanilang unang pag-uusap na hindi niya inakalang maaalala ni Alberto, at higit sa lahat, kumilos sa kanya. Noong gabing iyon, habang si Mary ay naglalagi sa hardin, lumapit si Alberto sa kanya at huminto. "Nagustuhan mo ba ang regalo?" tanong niya nang hindi alintana. "Oo," sagot ni Mary, hawak ang sketchbook. "Salamat, hindi ko inaasahan." Nag-angat ng balikat si Alberto, parang walang pakialam. Mukhang isang bagay na makikinabang ka. Ngumiti si Mary bilang pasasalamat, mas pinatatag ang pagkakahawak sa sketchbook. "Oo, makikinabang ako," sagot niya. Nalaman ni Mary na kahit ang maayos na rutina at mga kaginhawahan ng mansion ay hindi kayang alisin ang mga panloob na laban na kanyang kinakaharap araw-araw. Bawat araw ay may kasamang bagong pakiramdam ng kakulangan, parang naroroon siya ng pisikal, ngunit emosyonal na malayo sa mga bagay sa paligid. Habang si Alberto ay karaniwang nagpapakita ng composed na personalidad, ramdam ni Mary na may higit pa sa kanya kaysa sa nakikita sa labas. Isang umaga, hindi inaasahan ni Alberto na makipag-usap kay Mary pagkatapos ng almusal, isang hindi karaniwang hiling mula sa kanya na kilalang malamig at hindi madalas magpakita ng interes. Matapos nilang tapusin ang pagkain, sumunod si Mary sa kanya sa sitting room, kung saan siya ay naghihintay sa tabi ng isang bunton ng mga dokumento. "Gusto kong talakayin ang ilang karagdagang detalye ng ating kasunduan," simula ni Alberto na itinuro ang mga papel. Habang sila ay papunta sa kotse, naramdaman ni Mary ang halo ng antisipasyon at kaba. Tahimik ang biyahe patungo sa klinika, ang hangin ay puno ng mga hindi na ipahayag na saloobin. Sa klinika, dinala si Mary sa examination room habang si Alberto ay naghintay sa labas. Humiga siya sa examination table, ang puso niya ay mabilis ang tibok sa kaba. Nag-isip siya kung ano kaya ang naiisip ni Alberto sa labas. Makakaapekto kaya ang makitang mga sanggol sa monitor sa kanya? Magbabago kaya ang dinamika sa pagitan nilang dalawa? Inihanda ng doktor ang ultrasound at habang inia-apply ang malamig na gel at inilipat ang transducer sa kanyang balat, nagsimulang magbukas ang mga larawan sa screen. Namilog ang mata ni Mary nang makita ang dalawang maliliit na anyo. Bawat tibok ng puso ay may kasamang malinaw na tunog ng buhay. Dumaloy ang emosyon sa kanya at hindi niya napigilan ang mga luha habang pinagmamasdan ang mga imahe. Biglang may marahang kumatok sa pinto. Pumasok si Alberto, ang ekspresyon sa mukha ay may kasamang kuryosidad at pag-aalala. Lumapit siya habang itinuro ng doktor ang screen. "At narito ang mga anak mo," sabi ng doktor. Itinuturo ang unang imahe. Laking gulat ni Alberto, hindi siya makapaniwala. "Ito ba? Sila ba?" tanong niya, tila naguguluhan. "Oo," kumpirma ng doktor. "Nagtatanim ka ng kambal." Nagkatinginan sina Mary at Alberto. Ang puso ni Mary ay mabilis na tumibok. Ang mukha ni Alberto ay nagpapakita ng paghihirap at pagkabighani, isang ekspresyon na hindi pa niya nakita sa kanya. Ang mga pader na itinayo ni Mary upang ipagtanggol ang sarili ay nagsimulang mag-crumble, na pagtanto niyang hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Isang marupok ngunit makapangyarihang koneksyon ang nabuo sa pagitan nilang dalawa sa mga sandaling yon. Inabot ni Alberto ang kamay ni Mary, maingat na hinawakan ito na para bang siya'y humahawak ng isang mahalagang bagay. "Ito? Kamangha-mangha," bulong niya, ang boses ay malumanay na puno ng paghanga.
Oo, kamangha-mangha, sagot ni Mary. Ang init ng damdamin ay kumalat sa kanya habang ang mga hadlang sa pagitan nilang dalawa ay nagiging mga tulay ng posibleng koneksyon. Sa maliit at sterile na silid, nagkaroon sila ng isang sandali na tanging kanila lamang, na nagmarka ng pagsisimula ng isang hindi inaasahang at makapangyarihang paglalakbay ng magkasama. Paglabas nila mula sa klinika, ang katahimikan sa kotse ay may ibang pakiramdam, naglalaman ng isang bagong magkasanib na pag-unawa. Tila mas nakatutok si Alberto kaysa karaniwan, marahil ay pinapakita ang pag-aalala na nararamdaman niya bagamat hindi niya aaminin. Pagdating nila sa opisina ng doktor, batiin sila ng mainit, pinaupo ng doktor si Mary at inihanda ang ultrasound. Ngayon makakakuha tayo ng mas malinaw na larawan ng mga sanggol, anunsyo ng doktor habang inaayos ang kagamitan. Pinagmamasdan ni Mary ang screen, sinusubukang manatiling kalmado habang inia-apply ang malamig na gel at nagsimula ang ultrasound. Nakatayo si Alberto sa tabi ni Mary, nakakross ang mga braso, ang mata ay nakatutok sa mga imahe na lumalabas. Ang tunog ng malakas na tibok ng puso ay umalingaw-ngaw sa silid, hindi isa, kundi dalawang magkaibang ritmo ng tibok ng puso. Well, heto ang sorpresa na hindi natin nakuha nung nakaraan, anunsyo ng doktor, itinuturo ang screen ng ultrasound. Nagtatanim ka ng kambal. Mataas ang mga mata ni Mary na bigla sa balita. Kambal, hindi niya akalain na may ganitong posibilidad. Ang mga damdamin ay sumabog sa kanya, gulat na sinamahan ng kasiyahan. Agad na nilagay niya ang kamay sa kanyang tiyan upang damhin ang katotohanan ng balita. Sa tabi niya, nanatiling tahimik si Alberto, ang mukha na karaniwang matigas ay unti-unting nagbago at napuno ng pagkabigla. Yumuko siya, tinitigan ang mga imahe sa screen. Dalawa? Tanong niya, humihingi ng kumpirmasyon. Dalawa, kumpirma ng doktor na may ngiti. Pareho silang malusog at mabilis na lumalaki. Sa katahimikan na sumunod, ang tunog ng tibok ng puso ng kambal ay puno sa silid. Parang may mahika na bumabalot kay Mary. Sa kabila ng kanyang mga pagsisikap na manatiling emosyonal na malayo, naramdaman niya ang hindi maiiwasang koneksyon sa mga bagong buhay na nagsisimulang umunlad sa kanyang sinapupunan. Si Alberto, na nakatayo sa tabi niya, ay mukhang malalim ang pagkabigla. Tahimik siya, ngunit ang mga mata niya ay nagsasalita ng mas malalim na damdamin na hindi kayang ipahayag ng mga salita. Sa unang pagkakataon, nagpakita siya ng tunay na kahinaan na darama ang posibilidad ng pagiging ama sa dalawa. Ang biyahe pabalik sa mansion ay napuno ng katahimikan na kakaiba sa kanilang karaniwang palitan ng mga salita. Isang katahimikan na may bigat ng kahulugan. Sa huli, binasag ni Mary ang katahimikan. Hindi kayata ang uri ng tao na madaling magulat, sinabi niya, sinusubukang magaanin ang tensyon. Huminga si Alberto ng malalim, nakatutok ang mata sa kalsada. Karaniwan, hindi, pero ito. Tumigil siya, naghahanap ng tamang salita. Ito ay kahanga-hanga. Tumingin si Mary sa kanya, naiintriga. Bihirang magpakita si Alberto ng emosyon, ngunit ngayon ay parang siya ay nag-iisip ng malalim. Kinakabahan ka ba? Tanong ni Mary, mahinang tinig. Bumaling siya sa kanya sandali bago sumagot. Hindi! Kamangha-mangha! Isipin mo, malapit na. Magkakaroon ng dalawang bagong buhay dito. Umaasa sa akin, sagot niya. Isang piraso ng kalungkutan ang tumama kay Mary. Alam niyang balang araw, kailangan niyang pakawalan ang kambal. Ngunit ang marinig si Alberto na magsalita ng malumanay tungkol sa kanila ay lalo pang nagpabigat sa kanyang emosyonal na koneksyon. Umaasa din sila sa akin, kahit na sa ngayon, mahinang sabi ni Mary, ang boses ay may halong emosyon. Tumango si Alberto ng tahimik. Nauunawaan ko at iyon ang dahilan
kung bakit nais kong tiyakin na ikaw ay maalaga, Mary, hindi lang pisikal, kundi sa bawat aspeto na mahalaga, tugon niya. Tahimik siyang nanatili, tinatanggap ang kanyang mga tapat na salita. Ito ang unang pagkakataon na tahasang tinanggap ni Alberto ang kanilang pinagdaanan ng may ganitong katapatan. Pagkatapos ng gabing iyon, habang si Mary ay nakatayo sa terrace at tinitingnan ang abot tanaw, sumama si Alberto sa kanya. Ang kilos ay hindi karaniwang magaan. Hindi ko maiwasang mag-isip tungkol sa sinabi ng doktor kanina. Simula ni Alberto, umupo sa tabi niya. 2 bata, 2 hinaharap. Tumingin si Mary sa kanya, nagulat sa pagiging tapat ni Alberto. Maraming ang dapat pagtuunan ng pansin, hindi ba? Tanong niya. Hindi lang ito tungkol sa responsibilidad, sagot ni Alberto. Ang mata ay nakatutok sa malalayong bundok. Sa unang pagkakataon, nararamdaman kong may isang bagay sa buhay ko na hindi kayang kalkulahin o kontrolin. Hindi ko kayang diktahan kung sino sila. Ang marinig si Alberto na aminin ang ganitong hindi pagkakontrol ay nagbigay ng kilig kay Mary. Napansin niyang pati si Alberto ay nagsimula ng baguhin ang pananaw. Paminsan-minsan, ang hindi tiyak ay isang biyaya, mahinang suhestyon ni Mary. Ang hindi pagkakaalam kung anong susunod ay maaring magbukas ng mga posibilidad na hindi mo inaasahan. Tumingin si Alberto sa kanya, pinag-iisipan ang mga salita na para bang nakakita siya ng bagong pananaw sa buhay. Tila tinatanggap niya ang ideya na hindi lahat ng bagay sa buhay ay kailangang kontrolin. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang magbago ang atmosphere sa mansion. Sinimulan ni Christina ang pagbabago sa nursery upang tanggapin ang 2 sanggol. Habang pinagmamasdan ni Mary ang mga pagbabago, nakipaglaban siya sa mga halo-halong damdamin. Alam niyang itinuturo ng kasunduan na kailangan niyang pakawalan ng kambal, ngunit sa kabila ng lahat, natutunan niyang mahirap itong gawin kaysa sa iniisip niyang madali. Habang nagpapatuloy ang mga paghahanda, napansin ni Mary at Alberto na ang kanilang kasunduan ay unti-unting nagiging mas komplikadong relasyon. Ang mga hindi pa ipinapanganak na kambal ay nagbabago na ng kanilang mga buhay sa mga hindi inaasahang paraan. Pagkatapos ng pagkakatuklas ng kambal, nagkaroon ng isang subtle ngunit mahalagang pagbabago sa pagitan ni Mary at Alberto. Bagamat nanatili si Alberto na metodikal at reserbado, nagsimula siyang magpakita ng mga maliliit na senyales ng malasakit na ikinagulat ni Mary. Isang araw, pagkatapos ng isang pagbisita sa doktor, pinili niyang samahan si Mary hanggang sa kotse, isang bagay na karaniwang ipinagagawa kay Christina o ibang kasamahan sa trabaho. "Okay ka lang ba?" tanong niya habang binubuksan ang pinto ng kotse. Nagulat si Mary sa kanyang ginawa at tumango. "Oh, okay lang ako. Salamat." Habang binabaybay nila ang daan pabalik sa mansion, ang karaniwang katahimikan nila ay naputol ng isang hindi inaasahang tanong mula kay Alberto. "May kailangan ka ba? Anumang bagay na makakatulong upang maging mas komportable ka?" Tumingin si Mary sa kanya, naramdaman ang lalim ng tanong na tila hindi lang simpleng politeness. "Wala naman sa ngayon, pero salamat sa pagtatanong," sagot niya ng maingat. Tumango siya at muling tumok sa kalsada, ngunit naramdaman ni Mary na may pagbabago na nangyayari. Sa kabila ng kanyang mga pag-aalinlangan, tila tapat ang malasakit ni Alberto. Pagdating nila sa mansion, napansin pa ni Mary ang mga karagdagang senyales ng pagbabago. Isang araw, natagpuan niya ang mga bagong unan at kumot sa kanyang kwarto na may nakasulat na tala para makatulong sa mas maginhawang pagpapahinga. Ang simpleng aksyon na ito ay nagpasmile sa kanya, simple ngunit makabuluhan. Nang sumunod na linggo, habang umiinom siya ng tsaa sa sala, pumasok si Alberto
at umupo ng tahimik sa tapat niya, mas komportable kaysa sa karaniwan, ngunit nananatiling seryoso. Nagustuhan mo ba ang mga bagay sa kwarto mo? Tanong niya ng diretsyo. Oo, nagustuhan ko. Malasakit, sagot ni Mary, pinagmamasdan siyang mabuti. Masaya akong nagustuhan mo. Mahalaga sa akin na komportable ka, sabi ni Alberto, patuloy na nakatingin sa kanya. Napakunot noo si Mary ng kaunti. Bagamat pinahahalagahan niya ang kabaitan ni Alberto, may nararamdaman pa rin siyang hindi tiwala. Tila nagbabago ka, Alberto, ngunit hindi ko alam kung bakit, sinabi niya ng direkta. Tumingin si Alberto sa kanya at nag-isip bago sumagot. Sa huli, huminga siya ng malalim. Siguro na nagbabago ako, pero hindi ako sanay mag-alaga. Aminin niya, parang nagulat siya sa kanyang sariling kahinaan. Bihira para kay Alberto ang magpakita ng kahinaan, ngunit narito siya, binubuksan ng sarili tungkol sa mga hindi pamilyar na emosyon. Sa gabing iyon, iniisip ni Mary ang kanilang pag-uusap habang tinitingnan ng kalangitan mula sa teras. Iba si Alberto kaysa sa inaasahan niya. Nanatili siyang misteryoso, ngunit sa ilalim ng kanyang kontroladong itsura ay may bakas ng pagiging makatao. Hindi siya sigurado kung ito ay positibo o negatibo. Samantala si Alberto ay nakaupo sa kanyang opisina, iniisip ang kontratang nagtakda ng kanilang kasunduan. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng kasunduan. Inilunsad niya ito upang makasigurado ng isang tagapagmana at magpatuloy sa kanyang buhay, ngunit ngayon ang kanyang nararamdaman ay nagpapahirap sa kanya. Ang pagkaalam na siya ay nagsisimulang mag-alaga ay nakakatakot para sa kanya. Kinabukasan, sumama si Alberto kay Mary sa almusal, isang hindi pangkaraniwang pangyayari. May gusto akong talakayin, sabi niya ng seryoso. Tumingin si Mary sa kanya, interesado. Ano yon? Huminto siya sandali bago sumagot. Alam kong hindi mo pa rin ako lubos na pinagkakatiwalaan at naiintindihan ko. Palagi akong nahirapan magtiwala, kaya't mahirap akong makisama, aminin ni Alberto. Tahimik na nakinig si Mary habang ipinagpatuloy ni Alberto. Ang mga karanasan ko sa nakaraan ay nagturo sa akin na magtiwala lamang sa sarili upang hindi mapalapit ang ibang tao at magdulot ng pinsala. Ngunit sa iyo at sa binubuo natin, nagsimula akong magduda sa paraan kong ito. Nagulat si Mary sa kanyang pagiging tapat, bihirang mag-open up si Alberto tungkol sa kanyang personal na buhay. Lahat tayo ay may mga depensa, Alberto, malumanay niyang sagot. Pero hindi naman natin kailangang mabuhay sa likod ng mga iyon magpakailanman. Pinag-isipan ni Alberto ang kanyang mga salita. Siguro nga, pero mahirap sa akin ang magbago. Ngumiti si Mary ng bahagya. Hindi naman dapat madali. Habang naglalakad sila sa hardin, ang kanilang pag-uusap ay nagsimula sa mga magaan na paksa, ngunit mabilis na bumalik sa mga sanggol. Napag-isipan mo na ba ang mga pangalan? Tanong ni Alberto, na ikinagulat ni Mary. Hindi pa, akala ko ikaw ang mas gustong magdesisyon tungkol doon, sagot niya. Sa palagay ko, magiging makatarungan kung pareho nating pag-usapan, suhestyon niya. Ikinagulat ni Mary ang kanyang kagustuhang mas kasangkot siya. Nanatili siyang maingat, ngunit kinikilala ang mga pagsisikap ni Alberto na magbukas. Habang lumulubog ang araw, umupo sila sa bench sa hardin at pinagmamasdan ang pagbabago ng kulay ng langit. Hindi ko inisip na darating ako sa puntong ito, sa sitwasyong ito, sabi ni Mary. Ni hindi ko rin inisip, sagot ni Alberto, may bahagyang ngiti. Ngunit marahil, ito ang tamang lugar para sa atin. Pinagmamasdan ni Mary si Alberto at napansin niyang sa kauna-unahang pagkakataon, tila binababa ni Alberto ang kanyang mga depensa. Marahil naisip niya, ang kasunduan na ito ay maaaring mag-evolve at maging isang bagay na higit pa kaysa isang simpleng kontrata.
Ang araw ay nagsimula tulad ng dati. Si Mary ay nararamdaman ang buong epekto ng kanyang pagbubuntis sa bawat hakbang, ngunit ipinagpatuloy niya ang kanyang pang-araw-araw na rutina. Si Alberto naman ay abala sa trabaho, napapaligiran ng mga dokumento sa kanyang opisina. Ang kanilang mga interaksyon ay naging mas regular, na nagbigay ng isang subtle na uri ng aliw sa kanilang dalawa. Gayunpaman, ang araw na iyon ay nagdala ng isang hindi inaasahang pangyayari. Bago magtanghali, nakaramdam si Mary ng matinding sakit, hindi tulad ng naramdaman niya sa mga nakaraang linggo ng pagbubuntis. Sinubukan niyang ipaliwanag ito bilang karaniwang discomfort, ngunit ang sakit ay mabilis na lumala. Nag-alala, tinawag niya si Cristina na agad na napansin ang bigat ng sitwasyon. Dapat ipaalam kay Alberto, sabi ni Cristina. Tinulungan si Mary na umupo. Mukhang malapit ka ng manganak. Tumango si Mary, nakatutok ang isip sa kanyang paghinga habang dumadampi ang sakit. Mabilis na pumunta si Cristina upang tawagan si Alberto at hindi nagtagal ay dumating siya. Ang karaniwang hindi nagpapakita ng emosyon na ekspresyon ni Alberto ay napalitan ng malinaw na pagkabahala. "Mary, anong nangyayari?" tanong niya, nagmamadali sa kanyang tabi. "Parang panahon na," sagot ni Mary sa pagitan ng paghinga. "Darating na ang mga sanggol." Sandali siyang natigilan, ngunit agad ding kumilos. Tinawagan niya ang driver upang maghanda ng kotse at inutusan si Cristina na magdala ng mga gamit para sa ospital. "Aalis na tayo," utos ni Alberto. Ang boses ay puno ng urgensya na hindi pa naririnig ni Mary. Ang biyahe patungong ospital ay puno ng emosyon. Si Mary ay nakatutok sa pagpapamahala ng sakit at si Alberto ay nakatingin, may halong pag-aalala at determinasyon sa mata. Hinawakan ni Alberto ang kanyang kamay habang nagpapalakas ng loob. "Malapit na tayo," sabay pisil sa kamay niya. "Mabuti ka na, magiging ayos tayo." Pagdating sa ospital, ang mga staff na inihanda na ni Alberto sa pamamagitan ng kanyang maingat na pagpaplano ay mabilis na pinasok si Mary sa delivery room. Nanatili si Alberto sa kanyang tabi, hindi pumayag na maghintay sa labas tulad ng isinuggest ng staff. "Nandyan lang ako," sabi ni Alberto, hawak ang kamay ni Mary. "Hindi kita iiwan." Habang pinagdadaanan ni Mary ang labor, malalim na nahirapan si Alberto sa resilience ni Mary sa pagdadalang tao. Ang oras ay tila tumagal at bawat sandali ay puno ng hilakbot na intensity. Sa wakas narinig nila ang sigaw ng isang sanggol. "Lalaki," anunsyo ng doktor, may ngiti sa labi. "Isang malusog at magandang batang lalaki." Ang puso ni Alberto ay mabilis na tumibok habang pinagmamasdan ang batang ipinanganak. Bago niya tuluyang maisip ang sandali, narinig ang isa pang sigaw, a batang babae, ang kanyang anak na babae. "Perpekto sila," sabi ni Alberto. Ang kanyang boses ay napuno ng emosyon. Tumango si Mary, hawak pa rin ang bata, habang ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang mukha ng walang pagpipigil. Nang gabing iyon, habang nagpapahinga si Mary, nanatili si Alberto na alerto sa mga bagong panganak sa lugar ng obserbasyon ng ospital. Binabantayan ang mga ito habang natutulog. Sa ilalim ng damdaming mahirap intindihin, napagtanto ni Alberto na ang mga bata ay higit pa sa bahagi ng isang plano. Sila ay kumakatawan sa isang malalim na koneksyon, sa isang pag-ibig na hindi niya pa lubos na tinanggap. Pumasok si Cristina na may kape at maingat na inilapag ito. "Ginoo Navarro, ayos lang ba?" tanong niya ng mahinahon. "Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, sa tingin ko ay ayos na," sagot niya. Ang tingin ay nakatutok sa mga anak. Ngumiti si Cristina ng mainit at umalis upang bigyan siya ng espasyo upang magmuni-muni mag-isa. Samantala, nagising si Mary na may matinding pakiramdam ng kalungkutan. Sa kabila ng kagalakan ng pagiging ina, ang realidad ng kontrata ay nakatambad sa kanya na parang isang anino.
Ang mga bata na ngayoy sentro ng kanyang buhay ay hindi na magiging sa kanya. Ngunit nang magbukas ang pinto at pumasok si Alberto na may dalang parehong sanggol, may nagbago sa kanya. Parang siya ay nagbago, hindi lang sa kanyang koneksyon sa mga bata kundi pati na rin sa kanya. Lumapit siya at inabot sa kanya ang bata, pagkatapos ay naupo siya sa tabi niya kasama ang batang babae. Hindi ko alam kung paano, pero ito ang nagbago ng lahat, aminin niya. Nakatingin mula sa kambal papunta sa kanya. Tumango si Mary, nararamdaman ang bigat ng sandali na kinikilala ito bilang hindi mapapalitan. Anuman ang hinaharap, mga buwan ang lumipas at isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa mansyon ni Alberto. Malasakit na naramdaman ni Mary kung ano ang ibig sabihin ng araw na iyon. Ang mga linggo mula nang dumating ang kambal ay isang mapait-sweet na halo ng matinding kasiyahan at malalim na kalungkutan. Labis niyang minahal ang mga ito, ngunit malinaw ang mga tuntunin ng kontrata. Magwawakas na ang oras niya. Ang araw na ito ay ang araw na dapat niyang iwanan ang lahat. Habang nag-iimpake siya ng ilang gamit, ang kanyang mata ay nanatili sa mga kutsyon na naglalaman ng kanyang mga anak na mahimbing na natutulog. Pinipigilan niya ang mga luha, determinado na hindi hayaang madungisan ng kalungkutan ang kanyang huling alaala. Naiintindihan niya ang mga tuntunin na kanyang pinirmahan at sinubukan niyang kumbinsihin ang kanyang sarili na ito ay para sa ikabubuti. Pumasok si Cristina ng mahinahon, ang ekspresyon sa kanyang mukha ay puno ng alalahanin. "Handa na ba ang lahat?" tanong niya. "Opo, salamat sa lahat," sagot ni Mary. Ang boses ay makapal sa mga luha na hindi na ipapahayag. Tumigil si Cristina, nag-aalangan. "Sigurado ka ba na ito ang gusto mo? Parang mayroong higit pa sa pagitan mo at ni Ginoo Navarro." Nagpilit ng ngiti si Mary, ang puso ay mabigat. "Hindi ito tungkol sa gusto ko, ito'y tungkol sa kung ano ang napagkasunduan." Tumango si Cristina nang hindi maipaliwanag ang mga salita ni Mary at umalis upang ipaalam kay Alberto. Bumaba si Mary ng hagdang-hagdang bato, hawak ang maleta at nakita si Alberto na naghihintay sa foyer. Wala na ang karaniwang malamig na ekspresyon. Sa halip, siya ay tila malungkot, parang nasa bingit ng pagkawala ng isang mahalagang bagay. "Handa na ang lahat," sabi ni Mary, sinira ang katahimikan. Hindi agad sumagot si Alberto. Sa halip, lumapit siya, ang mga mata ay naghahanap sa kanya. "Talaga bang aalis ka?" tanong niya. Ang boses ay mababa at pilit. "Iyan ang kasunduan. Natupad ko na ang aking papel. Ngayon ay panahon na para magpatuloy," sagot ni Mary. Ang determinasyon ay nanghihina. Tumigil si Alberto, pagkatapos ay kinuha mula sa kanyang coat ang kontrata at maingat na hawak ito. "Ang kontratang ito," sabi niya, ang boses ay naging matatag, "hindi dapat magtakda kung ano ang mangyayari sa atin." Bago pa man siya makapagsalita, binira ni Alberto ang kontrata sa mga piraso, pinapayagan itong lumipad sa sahig. Ang tunog ng pagbira ay kumalat sa foyer, parang isang makapangyarihang pahayag ng pagbabago. "Mary, please, huwag kang umalis. Ayokong magtapos ang lahat ng ganito," pagsusumamo niya. Nakatayo pa rin si Mary, ang kanyang mata ay nanatili sa mga piraso ng papel na nagkalat sa sahig. Ang tibok ng kanyang puso ay pabilis ng pabilis, tinitimbang ang sakit at ang pag-aalangan. "Hindi mo pwedeng basta sirain ang kontrata at asahan na magbabago ang lahat, Alberto. Hindi ganun kadali," sagot niya ng matatag. Sa bawat hakbang na ginawa ni Alberto patungo sa kanya, ang muka ay puno ng tapat na emosyon. "Naiintindihan ko na mahirap, walang madaling bahagi ang sitwasyon natin, pero ang mga huling buwan ay nagpakita ng isang mahalagang bagay na matagal ko nang tinakasan. Kailangan kita, Mary. Hindi lang ito tungkol sa kambal. Ipinakilala mo sa buhay ko ang isang bagay na hindi ko alam na wala pala."
Sumakit ang puso ni Mary sa kanyang mga salita, ngunit nanginginig ang ulo niya laban sa apela ni Alberto. Paano ko malalaman na hindi ito pansamantala? Tanong niya, ang boses ay nag-aalangan. Paano ko matitiwala na hindi ka aatras kapag dumating ang mga pagsubok? Huminga ng malalim si Alberto, kita ang labis na alinlangan sa muka. Alam ko na mahirap. Wala ni isang bagay sa sitwasyon natin na madali, pero natutunan ko mula sa iyo na hindi ko kailangang matakot sa koneksyon, hindi ko kailangang matakot maging tao. Oo, natatakot ako, pero hindi ko matanggap ang pagkawala nito, ang pagkawala sa iyo. Tumulo ang mga luha sa mga pisngi ni Mary, ngunit may hadlang na hindi niya kayang basagin. Alberto, mahal kita, sabi niya. Ang boses ay puno ng emosyon. Pero hindi mo maiintindihan kung gaano kahirap magtiwala muli sa isang tao. Pinalampas at iniwan ako buong buhay ko. Paano ko matitiwala na hindi mo ako iiwan? Malapit na si Alberto, ramdam na ang kanyang hininga. Pagkat ikaw ang nagbago ng buhay ko at hindi ko basta-basta sasabihin ang ganong bagay. Hindi ko man alam kung paano ko ipapakita ito ng perpekto, Mary, pero handa akong magsikap araw-araw kung bibigyan mo ako ng pagkakataon. Nagbago ang pananaw ni Mary na pag-isip-isip na marahil ang mga panganib ay may kahalagahan. At kung mabigo, mahina niyang tinanong, hinawakan ni Alberto ang kanyang mga kamay at tumingin sa mga mata niya. Pagkatapos ay patuloy tayong magsisikap, anuman ang mangyari. Hindi ko titigilan ang paglaban para sa atin, Mary. Ipinapangako ko. Sa sandaling iyon parang huminto ang oras. Ang mga alinlangan ni Mary ay nagsimulang matunaw at pinalitan ito ng bagong pag-asa. Nakita niya kay Alberto ang tunay na kahandaan na buksan ang kanyang puso at magbuo ng buhay kasama siya. Sa wakas, tumango si Mary, ang mga luha ay dumaloy ng malaya. Sige, mananatili ako. Huminga ng maluwag si Alberto at niyakap siya ng mahigpit. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Mary na siya ay tunay na kabilang. Habang sumisikat ang araw sa estate ni Alberto, nagising si Mary sa banayad na tunog mula sa nursery sa kabilang kwarto. Ang umagang ito ay kakaiba. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, siya ay hindi na nababahala sa mga duda o sa mga limitasyon ng kanilang kasunduan. Pinili niyang manatili at higit sa lahat pinili ni Alberto na buksan ang kanyang puso na siyang magbibigay ng pundasyon para sa kanilang kinabukasan. Bumangon si Mary at pumasok sa nursery. Ang kambal ay gising, tahimik na umaatungal sa kanilang mga kutsyon. Maingat niyang niyapos ang mga pisngi nito habang bumubulong ng mga salitang puno ng pag-ibig. Tinutok ang kanyang sarili sa sandali nang makarinig siya ng mga hakbang na papalapit mula sa likuran. Nakatayo si Alberto sa pintuan, ang kanyang mga mata ay lumambot habang pinagmamasdan si Mary kasama ang kambal. Ang kanyang mga mata na dati malayo at puno ng awtoridad, ngayon ay kumikislap ng init at pagmamahal. Magandang umaga, bati niya. Lumapit at inangat ang batang lalaki sa kanyang mga braso. Ang mga mata ay kumikislap ng bagong saya. Hindi ko akalain na magiging ganito ako kasaya sa sandaling ito. Bulong niya, higit para sa kanyang sarili kaysa kay Mary. Pinagmamasdan siya ni Mary, isang pakiramdam ng kagalakan ang dumaloy sa kanya habang pinapanood niyang yakapin ni Alberto ang kanyang papel bilang ama. Sa mga sumunod na linggo, ibinuhos ni Alberto ang sarili sa pagiging ama ng may dedikasyon na ikinagulat nilang dalawa. Nahirapan siya sa pagbabago ng diaper sa simula, nagbigay ng bote ng mahinahon at kumanta ng lullaby gamit ang malabo niyang boses na malayo sa tunog ng musika. Nakita ni Mary ang kanyang mga tapat na pagsisikap bilang patunay ng kanyang tunay na pagbabago. Isang gabi, habang nagpapahinga sila sa sofa at ang kambal ay mahimbing,
na natutulog malapit sa kanila, humarap si Alberto kay Mary na may seryosong ngunit kalmadong ekspresyon. Nag-iisip ako, simula niya ng may pag-aalinlangan. Ano ang nasa isip mo? Tanong ni Mary na tinatakam ang kanyang interes. Huminga si Alberto ng malalim, gusto kong maging tunay na pamilya tayo, hindi lang para sa kambal, kundi dahil gusto kita sa tabi ko palagi. Nagulat si Mary sa kanyang matapat na pahayag, kaya tumigil siya sandali, tinatanggap ang kanyang mga salita. Alberto, malaking hakbang iyan, sagot niya, tinitimbang ang bigat ng kanyang alok. Hawakan siya ni Alberto sa mga kamay at tinitigan siya sa mata. Hindi ko pa naranasan ng ganitong kasiguraduhan. Alam ko hindi ito magiging madali at oo, madapa ako minsan, pero handa akong magtayo ng isang matibay na relasyon sa iyo, batay sa pagmamahal, hindi obligasyon. Dahil sa kanyang sinseridad, pumatak ang mga luha sa mata ni Mary at tumango siya bilang tanda ng pagsang-ayon. Gusto ko rin iyan, Alberto. Ilang linggo ang lumipas, isang simpleng seremonya ang naganap sa hardin ng mansyon na dinaluhan lamang ng mga malalapit na kaibigan at mga kasambahay na sumuporta sa kanila. Malinis ang hangin at ang araw ay dahan-dahang tumagos sa mga puno. Si Mary ay kumikislap sa isang simpleng eleganteng damit at si Alberto ay gwapo sa isang klasikong suit. Ang kambal na magarang nakadamit ay inaalagaan ni Cristina na hindi napigilang maluha habang ang magkasintahan ay nagbigay ng taimtim na mga pangako. Ipinangako ni Alberto na magiging katuwang siya sa buhay ni Mary, matatag at sumusuporta, habang ipinangako naman ni Mary na magtitiwala at tutulungan siyang lumago. Ang kanilang mga pangako ay nagbigay ng pag-asa at pagtatalaga sa hangin. Matapos ang seremonya, bumalik ang buhay nila sa karaniwang takbo na may kombinasyon ng mga hamon at mga masayang sandali. Magkasama, pinangalagaan ni na Alberto at Mary ang isang mainit at puno ng pagmamahal na tahanan para sa kambal. Tinitiis ang mga gabing walang tulog at ang walang katapusang pangangailangan ng pagiging magulang ng may lakas at kagalakan. Isang gabi habang inaayos ni Mary ang kambal sa kanilang kama, pumasok si Alberto sa pintuan at niyakap siya ng mahigpit ng tahimik. Sumandal si Mary sa kanyang matatag na pagtibok ng puso, isang ritmo na naging komportable para sa kanya. Salamat sa hindi pagsuko sa akin, bulong ni Alberto. At salamat sa pagpapakita sa akin na ang tiwala ay maaaring muling itaguyod, sagot ni Mary. Ilang buwan pa ang lumipas, sa isang maaraw na araw, pinagmamasdan ni na Alberto at Mary ang kambal habang naglalaro sa hardin. Ang kanilang mga tawa ay sumasabog sa hangin ng purong kaligayahan. Lumiko si Mary kay Alberto, napansin ang kanyang ngiting puno ng kasiyahan. Masaya ka ba? Tanong niya, ang boses ay puno ng tapat na kuryosidad. Tumingin si Alberto sa kanya at pagkatapos ay sa kambal, ang kanyang boses ay puno ng emosyon nang sagutin niya. Hindi ko inisip na magiging ganito ako kasaya. Ibinigay mo sa akin ang lahat ng hindi ko akalaing kulang sa buhay ko. Isang pamilya, isang layunin, pagmamahal. Ang ngiti ni Mary ay nagpakita ng kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. At tinuruan mo akong ang pagmamahal ay maaaring ipanganak kahit na sa gitna ng mga pagsubok. Salamat sa iyo. Habang nagpalitan sila ng isang maalab na halik, nagsimulang magbabad ang kambal ng tunog tulad ng mama at dada. Pareho silang tumawa. Ang kanilang mga puso ay tumaas sa emosyon habang iniisip nila ang kambal sa isang mapagmahal na yakap. Ang simpleng sandali na ito na puno ng tunay na pagmamahal ay ang lahat ng patunay na kailangan nila upang matiyak na nakapagbuo sila ng isang bagay na talagang espesyal. Ang kanilang buhay ay hindi perpekto, ngunit puno ito ng pagmamahal, pag-unawa at pag-asa. Mga bagay na sapat upang gabayan sila pasulong.
Ano ang iyong opinyon sa paglalakbay ni Alberto? Magkomento sa ibaba upang ibahagi. Paano mo iraranggo ang kwentong ito mula 0 hanggang 10? Huwag kalimutan mag-subscribe sa channel at i-on ang notification para sa mga iba pang nakakakilig na kwento. I-click ang end screen dito para mag-explore ng mas marami pang kwento.